Stable na ang kondisyon ng isa sa tatlong estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang gusali sa Quezon City. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Galing convenience store ang tatlong batang nahulugan ng tipak ng semento mula sa isang condominium building sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue. Magka-team ang mga bata at mag-e-ensayo sana para sa isang upcoming Rubik's Cube competition. Pero sa halip na bahay, sa ospital isinugod ang tatlong estudyante ng Don Rosa Senior Science High School matapos nga mabagsakan ng bahagi ng palitada mula sa itaas ng gusali. Agad namang umaksyon ang Kamuning Police Station 10 kahapon. Sinara nila ang lugar para masigurong kaligtasan ng publiko habang patuloy ang investigasyon. 2 sa 3 mag-aaral naging kritikal ang kondisyon at ipinasok sa intensive care unit. Nagkatroma naman ang kanilang mga magulang kaya tumanggi muna silang makipag-usap sa kahit kanino. As of 12:42 ng hapon ngayong araw, nag-update ang pamilya ng isa sa mga bata na naoperahan na sa ulo at under observation pa rin ang anak nila. Kasalukuyang stable ang kondisyon ng isa sa mga bata at ang isa ay nasa operating room pa. Sabi naman ng doktor, wala naman sinabing negative. Magandang news sa amin ng doktor. So siya, under observation siya ng 10 days. Kung mabubuhay siya. Dagdag pa niya, nag-abot naman ng tulong ang Homeowners Association ng naturang condominium pero hindi pa rin makontak ang management ng gusali dahil nasa Amerika ito. Giit ng pamilya, hindi pa nila maasikaso ang ibang bagay. Hindi pa ako makalabas kasi gawa ng tinututukan ko yung anak ko. Mas importante yung anak ko muna sa pamahalaan. Kung may maitutulong sila sa amin, sana matulungan nila kami. Lalo na sa financial. Ang laki na rin ng running bill namin. Tiniyak naman ng Quezon City LGU ang tulong at suporta sa mga biktima at kanilang pamilya. Inatasan din ni Mayor Joy Belmonte ang mga tanggapan na pag-aralan ang mga posibleng kasong isasampa laban sa mga responsable. Dagdag pa ng QC-LGU, ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan, lalo na ng kabataan, ang kanilang pangunahing layunin at sisiguraduhin nilang hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Nagsagawa na ng inisyal na pagsusuri ang Department of Building official upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng palitada. Inutusan din ang may-ari o administrator na maglagay ng canopy at palitan ang lahat ng lumang palitada habang pinag-aaralan ang posibleng pananagutan ng naglagay ng telecom antenna malapit sa nasirang bahagi. Ayon sa mga residenteng nakausap sa lugar, hindi ito ang unang beses na nangyari. Basta sabi lang ng anak ko, pangalawang beses na. Kasi sabi ng mama, pangalawang beses na pala yan. Dati pala may nalaglag na rin. Dagdag pa nila, sadya na nilang iniiwasan dumaan sa ilalim ng naturang gusali dahil last year rin may yellow line na rin ito. Yung last year lang napasukan nila, ma'am. Yun, may nakikita na kong yellow line dyan. Simula noon, di na rin kami dumadaan dyan. Yung anak ko naman, mahatid na hinahatid ko. Dito kami dumaan. Never ako dumaan talaga dyan. Hindi nga, nakikita ko luma na eh. Sinubukan naman nating makipag-ugnayan sa pamunuan ng nasabing gusali para kunin ang kanilang panig. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang tugon. Wala ding anumang pahayag silang inilalabas. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.